Finally, congratulations sa client natin, Sir Alvin. Congrats po. Sir, baka may tayo. I-recommend nyo naman ako sa mga viewers natin kung ano yung naging experience niyo po dito sa Honda Cars Pasig. Ang ganda po ng experience namin dito sa Honda Cars Pasig, lalo na po sa aming agency, Sir Ed Ford. Thank you. Good day everyone, this is Edward Duet from Honda Cars Pasig. And alam po, nagtataka kayo bakit may hawak tayong ganito. So meron tayong kliyente from La Union na i-release natin ngayon. Actually, ito na sila. Yung Tapeta White na Honda BR-V. So si Sir Alvin, samahan niyo ako guys. Papakita ko sa inyo yung pag-demo natin and pag-check ng unit. So samahan niyo na ako guys. Ingat po! Pag may tubig. So si Vince po, actually siya yung nagba-battery reading kung papasa yung battery. Pero since bago-bago naman yung unit natin, pasado naman yan talaga sir. Ayan. Yung mga list niya sir, yung mga ano bang kailangan niya sir? Tingnan na natin sir ha. Para gusto niyo tupiin na natin, madami pa po kayong dala? Hindi po. Ay, okay na yan. So yun no, nakita na natin yung tools. Then, start na muna natin sir para makita mo naman yung mga ilaw kung gumagana. Sir, ikaw na. Do the honor po. Kayo po mag-start and high beam na rin sir. Sige, okay lang sir. Yung Vince, okay lang ba? I-start ko na. Sige sir. Tapak kong preno. Ginagamit niyo ba sir? Automatic manual? Manual. Pero nakapag-try ka naman sir ng ano? Opo. Sige sir. Sir, buksan lang natin yung ilaw. Tapos high beam. Tapos, okay, fog lights, tapos pa-hazard na lang po. Yes sir, pa-hazard na din sir. Yan, okay sir. Tara, check natin sir. So ito yung nakita mo kanina, integrated side turn lock siya. So may ilaw, high beam and low beam niya, ito yan, yung dalawa. Tapos DRL natin sir, daytime running light. Ayun. Ito lang sir yung hindi LED. Opo. So pero, yun kasi yung pundiin, so okay naman yun sir. Tapos fog lights. Chrome grills, matte black sir yung ano natin, yung mga grills natin, chin natin, all matte po. So yun yung maganda sa S-Variant, naka all matte po siya. Tapos fog lights, LED yan, may ilaw din siya. High beam, low beam ko sir ha, para makita yung difference po. Okay sir. Tapos check natin sir yung sa likod. So yan sir, may ilaw din. Tapos ito sir, manual lang siya. Hindi siya yung okay lang yan sir. Pag sir, pag nasasagi kasi. Opo. Then dito sir, LED. Ganun po. Tapos nakabulb din po siya. Tatapakan ko sir, may pula dito. Brake lights. Tapos third brake light natin dito, kabila. Tapos yung reverse light, re-reverse ko po. Yung ilaw natin sir, yan gumagana po. Pareho yung sa plate natin sir.
Meron sir. Reverse light po. Meron sir. Locker. Left, right. Left, right ang locker. Ito yung left, right. Sige, yung ano din po, yung sa, Okay. yan po. Okay sir. Sir, sa alignment naman, mapapansin mo naman agad sa kotse. Tsaka mapifeel mo siya pag drive mo siya ng diretso Hindi kung meron siyang killing sir. Tapos most likely may mga time naman sir na hindi siya naka-align yung mismong manubela lang. So sa first 1,000 sir, ano lang natin sir, papa-align natin. Pero so far naman mukhang okay naman siya. Yung alignment sir, camber naman niya, tama naman siya. Pantay naman po. Tire pressure po, pa-double check na lang po. Yes po. Sa ngayon sir, kasi kakarating lang sir galing plata. So hindi pa po namin na-check yes sir. Pero so far naman mukha namang hindi siya flat. Pero mas maganda sir before po kayo mag-travel kasi medyo malayo. Dito po sa Petron, pwede na po natin i-check. Yan. brake fluid. Brake fluid. Ano ba yan sir? Kung may ano ka, may mga Parang bukol. Okay. Parang may mga ano. Okay naman yan sir. wala na yun. Actually ito sir, na PDI naman na siya. May ano kami sir. Before yan i-release, chinecheck naman po muna. Pero yun naman kasi sir, since 2024 year model po siya, ang production date ng mga gulong na yan sir, 2024 din. Oo, okay. Maganda po. So ang expiration naman sir ng gulong natin for safety po at least 5 years po. So 2029, kung hindi pa rin siya pudpod, yun po yung pinaka ano natin. Sige po. Okay, tapos dito sir, since yan, medyo maliwanag, makikita mo, okay naman, bubong natin, matangkad naman tayo sir, kita mo naman, okay naman siya, wala siyang dent. Wala, mahirapan na ako maglinis ha. Yung medyo mataas na sir ngayon. Ano ba yung sa inyo dati? Wagon siya or sedan? Sedan. Sedan. So ito ayan no, bagong-bago pa yung mga quality pass natin na ano na sticker. So yan. Back sensor natin nandiyan naman na. Okay po. So sa mga tow hook natin sir, kabitan dito po. Ano po yan po? Sa tow hook sir. Sa mga tow hook nandun sir nakapasok po. Okay po. Sa jack naman natin sir ito. Check natin yung jack. Patayin natin, okay na ba? Pwede na? Thank you. Tapos sir yung sa jack dito po sa unahan. Sa ilalim po, makikita niya may nakaumbok po dyan sa ilalim. Ito, yung may strap sir. Yan sir, may strap. Nandyan po yung jack. Okay. Yan, nandyan po. So check nyo na yun sir, time to time, lalo na pag nagpapa-maintenance po kayo. Baka mamaya, ano, minsan di ba, hindi natin alam. Opo. Tapos yun sir, may charger sa likod. Yung blower sa likod sir. Buksan natin. Sir, bawal lang pong buksan yung ano. Bawal lang. Kakakabit lang po ngayon. Nakakabit na. Ay, sorry. Yeah, pero okay lang naman po yan. As long as wala naman siyang magbabubbles. Pero yan sir, pagka kinabit kasi yung tint natin, so hindi mo naman na siya kailangan i-test kasi hindi siya malalagay ng maayos pag hindi po di gumagana yung mga ano natin. So yan sir, dito sa pagbukas naman ng pintuan, one stop tumble siya, one touch tumble. Tanggalin ko lang sir dito yung ano. Ito sir yung pang ano natin seatbelt po sa gitna. Ayan. Opo. So one touch tumble sir, isang hawak mo lang yan. Bukas na. Mating sir, nandito po. Opo. Yan. Sir, kung mga ilaw natin, may ilaw naman. Opo. Sir, na-check mo naman na yan sir. Okay naman. Sa window sir, hindi na natin kailangan buksan sir. Sige po. Tapos dito sir, pag minsan, yan, may child lock po tayo. Pag binaba mo yan sir, di magbubukas sa loob. Yes sir, Tama. sa labas lang po. Para for safety po ng bata. Yes po, both po sa second row. Then sir, okay lang. Dito muna kayo, pero ito, pakita ko pa sa inyo. Ito yung manual naman po natin sir. Opo. Sige po. Yan. Sir, explain ko lang sa inyo, napakaano lang naman, napakasimple lang naman po ng D variant, S variant natin. Then dito pala sir, check na rin natin yung engine, di pa natin nakikita.
Na-check mo na ba sir yung engine? Di pa no? So yun na, di ba po? Check na rin natin sir. Yung patayin mo muna. Patayin muna natin sir para... Pero meron pa, pero ano, meron pinigas pa po tayo. Saan po yan? Dito sir, dito sir. Sir, dyan, meron sa ibabaw, ito yung sa gas natin. Tapos, Sa trunk. yes po. Tapos, sa trunk sir, wala tayo sa trunk. Doon po. Meron naman siyang pindutan doon. Tapos, i-unlock nyo na lang po upon checking po ng query. May pinuntahan po tayo mga establishment po na kailangan check. Pero itong mirrors po niya, pwede ko pong i-control doon po. Yes po. Sir, dito, explain ko lang sa inyo. Kaya, Sa mga warranty natin, sir, ang warranty natin, sir, is 100,000 kilometers or 3 years, whichever comes first po. And then, meron po kami ino-offer na, na yung free po na, 1 year. So, meron kayong free 1 year extended po. So, 3 years lang po yung extended warranty talaga ng planta. So, may binigay po ako sa inyo isa. And then, dun sir, siyempre, mabuboid ang warranty mo pag hindi ka naman nagpa-maintain ng maayos. And especially, kung di po tayo nagpa-maintain sa Honda po. Sa maintenance naman po natin, first month po is libre for first 1,000. After that sir, bilang ka ng 5 months kasi every 6 months tayo. So first month, then 5 months po natin, doon ka palang exchange oil. So, every 6 months po tayo or every 10,000, whichever comes first po. So, ibig sabihin, wala ka pang 10,000 pero 6 months na, pasok na po sa kasa. So, ito lang sir, medyo tricky lang. Sa umpisa, first month, libre. Tapos bilang ka ng 5, pang ika 6 months po ng kotse nyo, change oil na siya agad. So, ngayon sir, or 10,000. 10,000, whichever comes first po. So, ito sir, pag chinek mo, yung langis, yan po, dip natin. Tapos yung mga coils natin. Yan po, tapos oil cap. Actually dito sir, di naman po siya kailangan talagang i-check muna. Opo. Kasi okay naman yung kotse natin. Pero kung kayo sir, medyo for safety din na naman, wala naman pong problema. So ABS natin na na module po. Ito yung tumutulo sir sa sahig, sa aircon. Normally sir, ganun naman talaga sir, di ba yung aircon? And then dito naman sir sa washer. So makikita niyo sir kung meron na or wala. Pero so far to sir, meron naman siya. Nakaano naman yan sa reserva. Pero to sir, tap water, wala namang problema. Ang wag yun ang lalagyan ng mga tap water sir ito. Ito sir, hanggat maaari sana, kulang siya. Kulang. Dito sir, pag... Ito po yung... Yan sir, sa coolant po natin, yes sir. Dito sir, yung sa brake fluid natin, yes sir. Dito sir, pagka sa side, dito ka sir, Alvin, check mo sir. Silipin mo dito sir, may dalawang linya. So, yung pinaka-full niya sir, hindi siya dapat punong-puno sir ha. Meron tayong full, nandun lang sa bandang gitna. Nasa Yan yung pinaka-full natin. Okay po. Tapos yung pinaka-bottom na line sir, yun yung pinaka-minimum. Yeah. Tapos makikita mo sir yung medyo may dark portion. So medyo parang lagpas sa kalahati ng dalawang sa ano. Yun yung pinaka-kulant natin sir. So, Nandun. kakargahan ko hanggang dun sa... Actually sir, kahit hindi muna. Sa first 1,000 sir, tsaka lang, sasabihan tayo ng SA sir na sir, for top up. Okay. Kasi pwede yan sir, nahigop siya tapos ibabalik niya ulit. Tapos to sir, wag mong bubuksan sir. Alam mo naman yan sir, kung baka na-experience ka na sir ng mga overheating yan. Wag mong bubuksan to sir. Sa natin sir, filter natin sir, nandyan lahat. Yan, wala naman tayo ito, compressor, and yung sa alternator natin sa part na yan. Tapos ang mismong engine natin sir is 1.5 liter iVTEC double overhead cam po with the maximum power po na 121 PS, tapos CVT transmission po siya. CVT transmission sir, hindi natin siya tawag dito, ma-measure through, di ba, iba, 5 automatic, 4 speed automatic. Ito sir, position po siya, 7 position po. Yes. Parang pwede rin po siyang equivalent to 7 automatic po. Computer box natin sir, fuse box pag yung mga busina natin, and ilaw natin sir pag nawala. Andito sir, mga relay and yung mga natin sir. Tapos dito sir, 1SM po. Oh, 1SM. Pagdating dito sir, 1 year warranty lang tayo. Opo. So iba yung battery po natin. Pagdating sir sa body natin, so sa paint po, wala siyang warranty sir. Sa paint, no? Yes sir. So doon papasok yung insurance natin pag may mga po tayo. So yeah sir, nakikita nyo pag mga, syempre, lalo na pag bumili ka ng second hand, maganda may mga sticker na ganyan para no history talaga ng accident po. Okay. Tapos dito sir, yan, ito lang naman yung niya, bukasan, ay lalagyan na niya ng stand. Sa iba wala sir, no?
Pero yan sir, may makikita kayong mga ganyan, yung mga crumpled zone yan sir, siyan po ang yung mga nagka-crumpled para po malesen yung force na pag po tayo na involved po tayo sa mga car accidents, siya po yung nag-absorb po ng force po sa collision po. Okay. So yun, warranty, baka may question pa kayo sir. So far, ito lang ang gagalawin mo sir, tandaan mo lagi, washer, ito, check mo lang, check ito, Brake fluid. and kung tama sir yung level ng langis natin. Pero so far sir, hindi siya nagbabawas. Pero time to time sir, try to check na rin po. Baka, di ba, hindi natin alam, may mga, kung may factory defect. Pero sa tagal ko rin sa Honda sir, wala pa naman ako na-encounter na ganun. Pero baka just in case lang po. Maganda sir, kasi kay LTO sir, lagi naman yung sinasabi na check lahat, lagi yung kotse, yung bulb, lahat po. Yung mga, fluids po natin. Sir, may mga question po tayo, baka Yung busina, sir. sa busina, sir, maganda sir sa Honda ka magpakabit. Kung ayaw mo ng tunog. Busina, try natin sir ha. Okay naman sir, pero may mga magaganda kasi na pwede mong ipakabit. So, I advise sir na sa Honda ka lang. Kasi para hindi po ma-void ang warranty natin. Okay. Sir, pag-isipan mo din, actually kasi yung extended warranty natin sir, pwede mo siyang extend up to 10 years po. Kung magbabayad na lang po tayo. Tapos, sir, yun nga lang, pag magkiklaim tayo ng mga ang tawag dito, sa warranty natin, dapat po sir sa grupo lang po ng mga Ayala. Oh. Kasi sa amin lang po yun. Pero malaking bagay sir, for example, yung pangilalim mo up to pagdating ng 4 years, 4th year mo, may maramdaman ka dito sa pangilalim. Zero cost yun sir, wala kang babayaran, even participation po wala, kahit piso. Pag warranty. Yes sir, pag under warranty po tayo. May extended naman tayo sir. So ang warranty po, Yung mga technical sir, na pag nasira, for example, yung aircon mo di lumamig, tapos lagpas ka na ng 3 taon. Pag wala kang extended warranty sir, shoulder mo na yun. okay. Pero yung warranty po, pwede pong dun sa amin. Ang warranty natin sir, kung within 3 years ka sir, pwede ka sa Honda. Yung extended warranty sir, sa amin lang po. Yes po, sa Ayala lang po. Sige po. Kasi malaking bagay yun sir, pag, for example sir, yung shocks Opo. absorber nasira. Opo. Mahal ang shocks absorber. Sa mga old models natin, maabot yan ng 3,000 to 6,000. So, what more yung mga brand new sir, yung mga modelo po. Sir, sa pagbaksak sir, or sa natin dito, pagsara, yan lang po. Hayaan nyo lang sir bumagsak. Opo. Kasi sir, mas mag-dent siya mag-dent sir pag tinulak mo. Ba kung makita namin yung under? Paano sir? Dito sir, wala tayong sir, wala na po yung mga natin. Pwede sa sir, Video natin. yung po. Pero yan sir, maganda rin sir, i-advise ko rin sa inyo, since malapit pala kayo sa dagat, magpa-undercoat ka. Kasi medyo takaw-corrosion kasi pag malapit sa dagat. Hindi naman kami sobrang lapit sa dagat. Pero baka may time kasi sir, 'di ba? May 'di ba? Hindi natin masabi, 'di ba? Yung kumbaga yung humidity na galing sa dagat nagpapakalawang ng mga ganyan sir. Okay, undercoat. Pero Yes, sir. namang undercoat. Ito sir, meron tayong tinatawag na factory rust proofing. Pero sir, iba kasi sir yung undercoat na additional ka. Kasi sir, talagang talagang upgrade talaga siya sir. Kumbaga yung mga ceramic coating namin, yung mga rust proofing, i-upgrade mo sir para mas maging maganda sir yung protection ng kotse natin sir. So sir, check natin yung loob. Yan tint niya sir ha, 3M tint, full front na siya. Sana naman huwag ka madiliman, pero yung dati mong dinadrive sir, light, walang tint. Wala, visor lang. Visor sir, mas kasi sir, nakakabulag sir pagka yung maliwanag yun sa unahan mo tapos biglang didilim yung titignan mo sa gilid. Mas maganda sir, pantay para yung adjustment ng mata natin sir. Kumbaga dito sir, maliwanag dito sa'yo, pati sa sides. Kompleto yan sir. Pero kung sir, meron kayong service sa mga tawag dito, ceramic film, uso yun ngayon kasi with 97% heat rejection siya compare sa mga 3M sir nasa more or less 67%. So pagdating dun sir, kung init ng araw sir, mas maganda yung sa Pero tingnan sir pag nagka-budget na po. Sir, dun na lang po sa kabila. Check natin sir. Check natin sir, okay.
Sir, dito meron tayong Max Cool. Sa Max Cool naman natin, sir, Okay. ito sir, for example, nakabilad tayo sa araw and ito by default, ito yung gusto mong temp. Pag gusto mong lakas na sir, max cool ka lang. Totodo yan. Yes sir, pag nag-max cool ka sir, totodo lahat para mas mabilis lumamig. Ayan. Then, pag okay na sa'yo yan sir, patayin mo lang siya, tapos babalik na ulit. Okay. So dito naman sir, yan. So yan, may mga silver tayo. And then, check lang natin sir, adjustment. Opo. Kung gumagalaw, okay naman, up and down, left and right, okay. Kabilang side. Sir Jay, paano lang po? Ayan, okay po. Okay. Sir Jay, dito ka na lang. Ano sir? Ano sir, kailangan mo mong gas. Mag-gas na. Kasi sir, kailangan mo. May may reserva sir, nilagyan na ng reserva kasi may 10 liter ka pa sir. Opo. So dito sir, okay na tayo. Sa central lock natin sir, maano mo naman sir. Wait lang sir ha. Central lock, Yun. okay naman. Window lock sir, window ko muna, lock ko muna yung window. Tapos okay naman yan lahat sir, no? Okay naman. Sir, dito may vehicle stability assist tayo. So sa mga ginagamit niya sir sa mga traction control siya. Sa mga curve lines para hindi ka mag-oversteering or understeering sir. So i-guide ka niya sir na ma-reach mo yung desired mo na mga curve. Pero pipindutin ko po muna yan. Ito sir, by default sir, lagi siya naka-on. Okay. So pag i-off mo lang sir. So ito sir, 13 kilometers lang yung kotse natin. So dito sir, yung tachometer natin, meron tayong RPM tsaka yung kilometer per hour po. So nandyan lahat sir, yung mga icon. Pag may mga problema, nandito sa may side na to. Yung mga check engine, ganyan sir. Yes. Yung mga battery sir, pag may, dapat sir, yan lang yung mga umiilaw. Opo, tama po. Pag may iba sir na umiilaw, wag lang sir yung cold start, meron kasi dyan blue na lumalabas. Cold start yun, ibig sabihin, papainit pa yung makina. Opo, okay po. So dito, yan, nabuksan naman na natin siya. Tapos ito sir, yung sa audio controls natin. Yan, pwede tayo mag-Bluetooth sir. Radio FM, yan. Okay sir, tumutugtog naman. Bali, 4 yung speaker niya sir. Ganda. Then meron tayong Bluetooth hands-free. So pwede mo na pag nag-connect sir ng Bluetooth, pwede ka na mag-answer ng call sir. Yan, tapos busina meron. SRS sir, huwag mo nang itry kung meron yan or wala. Wag. And yung mga side airbags natin. Dito naman sir, may Bluetooth tayo, radio and phone. Then dito sir, engine push start engine po tayo. You retain po yung pinaka materials natin sa steering po. Then dito sir, yung mga air circulator natin. Mas maganda lagi naka-ganito sir, naka-on siya para hindi na-absorb niya or na kukuha niya yung dust sa labas. Tapos dito sir, yung front vent. Yan, okay. Tapos rear defogger. Sa likod sir, wag mong laging i-on yan. Pakakapasig yan sir ng Ito sir, sa mood, kung gusto mong sa labas. Yes sir. Dito sir, ito naman umiinit to. Opo. Ito sir, hindi siya umiinit ba? Hindi siya kailangan umiinit. Kasi meron din sir singaw dito sa atin. Opo. Pag minsan kasi sir, pag sobrang init na umuulan, nagkakaroon niya ng fog. Opo. Yes sir, ng moisture. Yan, pwede mo to dito. Sige. Pero yung sa likod sir, pampainit talaga kasi masyado naman malimig. Yan, ilalim. Naka-on po yung ilaw. Yes, yung ilaw, yan. Okay. Sige po. Kasi ito sir, ilalim, front, tsaka yun po. Front natin sir, AC. Pwede kang mag-on off ng AC, yung compressor sir. Para yan sir sa sa tawag dito, pinatayan na tayo. AC sir sa pag nagbagyo ka, hindi masyado nang malamig doon, okay naman. Yan, pwede ka dyan. Tapos dito sir, on off ng aircon. Okay po. Yan, kasi yan nandyan po. So dito naman sir, yung mga natin, USB natin sir, USB. Power outlet natin, 12 volts po. So pag bumili ka sir ng mga ng dashcam, dapat sir make sure dito yung power outlet. Sir, wag sa iba. Opo. Honda. Yung natin sir Only yan. Honda. Sir, actually pwede ka naman bumili ng dashcam sa labas, pero wag ka lang magpapakabit ng mga Wire. sa mga wire po. Okay po. Pwede dapat dito lang sir yung source natin. Okay po. Sir, ito, congrats, 2 susi. Ayan, tapos, yung paggamit sir ng remote engine start, pindot ka lang sir lock. Lock. Tapos, hold mo lang, hintayin mo lang sir hanggang sa mag-start siya. Okay po. Yan po. Tapos dito sir, park, reverse. Yan po, camera natin, neutral.
drive. Sa mga downhill po, uphill, S ka lang para may mga engine na po. O, kung kailangan mo talaga ng power sir, mag-low gear po tayo. So dito sir, lalagyan na ng ano dito po. Kasi kaya tinanggal. Yan sir sa ano. Ito sir, yung lalagyan ng susi. Ito sir, pag nalobat ng susi mo, pwede mo siyang buksan ito. Yan. Tapos, dito sir, ayan, okay po. Ayan. 10-100. Sir, ano pa bang ano natin? Baka may question ka pa sir, ito. May ano ko dyan, sir, dito. Ayan, meron din. Ayan, vanity mirror. Tapos yan sir, di ko na tinanggal yung mga plastic mo ha, pati ito ha. Opo. Kita mo sir, plastic yan, may plastic. Lahat sir, hanggang dito sir. Dito sir, telescopic yan, hindi lang nakatilt siya. Telescopic yan. Tapos dito sir, yung pump. Angat and baba. Pero matangkad naman tayo sir, di mo naman kailangan taasan yan. Kasi yan sir, yung headroom mo, medyo ano, ito sir, pwede mong babaan yan. Ganyan. Sir, ano, picture na lang tayo doon. Okay po. Tapos baka may question ka sir, sabihan mo ako. Ikot ko lang sir yung kotse. Okay po. Doon tayo sa unahan sir magkita. Sige. Yung mga gamit nyo nandito na sir, no? Or Yes. sama na po tayo. So yun guys, so salamat sa pagsama sa amin dito. And finally, congratulations sa client natin. Sir Alvin, congrats po. Sir, baka may ano tayo. I-recommend nyo naman ako sa mga viewers natin. Kung ano yung naging experience nyo po dito sa Honda Cars Pasig. Ang ganda po ng experience namin dito sa Honda Cars Pasig, lalo na po sa aming agent, si Sir Ed Ford. Thank you. Talagang ginawa po niya yung lahat ng magagawa niya para ma-release po ito. Kahit na sobrang limited yung time na po, nagulat rin ako eh. Umuo po siya. Kaya, tapos talagang pinakita niya lahat ng pasikot-sikot ng sasakyan. Very knowledgeable. Thank Kaya you, sir. kudos, ang galing. As Thank in, napapanood ko lang siya dati. Ngayon, ikaw na yun nandito. So, ganda. So yun, sir. Thank you, sir. Thank you Thank you very so much, much, sir. sir. Thank you, ma'am. Congratulations po. So, sa mga susunod na kliyente, please lang, iiwan ko yung number ko dito and yung email address ko, even the Facebook po, pwede yung kontakin. And then, maraming salamat po and God bless sa inyo, sir, and God bless sa mga viewers natin. Thank you po. Thank you po, thank you. Sir, thank you, sir, so much. Thank you very much. First time, sir, may nagsalita sa akin kasi hindi ko pinagsasalita talaga. Baka mamaya, Sabi ko mahihiya nga, eh.